mapagpalang araw po sa bawat isa. Amen. At happy Father's Day po sa lahat ng amazing Father. Ayan. Sa bahay man o sa pananampalataya. Diba po? We honor and celebrate you today. Ayan. Mula umaga hanggang gabi. Ayan. Anak niyo po ngayon. Amen. So, inibitahan ko po tayo na tumayo at tayo po ay magpagpasimula na sa gawain na ito. As we continue in our worship, let's remember that we have a good Father, and that is Jesus. Amen po? He is a faithful, loving, and always with us. Siya lagi ang nandiyan para sa atin. Diba? Kahit takot tayo ay alone, hindi natin maramdaman yan dahil nasa tabi natin siya. Amen po? Hayaan niyo po akong basahin ito sa inyo. John 4:24. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Amen po? Diyos ay spirito. Kaya tayo mga worshiper ay sambahin natin siya sa spirito at katotohanan. Amen po? So as we sing, tunay na pagsamba, let's give Him our hearts, not just our voices. Dahil siya ang tunay na karapat-dapat. Amen po? Amen, amen. Tayo po yung mawit. Tunay na pagsamba. Yes, Jesus, patawarin mo, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kalawalatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Minsan pa tunay na pagsamba, patawarin mo kami, Panginoon. Yes, Jesus. Iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kalawalatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Masakit mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, at ang pinakaibig ko, Panginoon Jesus, mahalin ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Masabi mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, mahalin ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, mahalin ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, mahalin ka. Yes, God, Jesus, patuloy ka namin aawitan, magsasamahan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Jesus. Pansamantala tayo makakaupo muna. At habang tayo po'y nakaupo, tayo aawit at papalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen! Hallelujah! Patuloy ka namin ang hanapin na aming puso at isip, Panginoon. Hallelujah, Jesus! We glorify your name, God. Thank you, Jesus.
Hallelujah, tayo tumayo. At patuloy na umawit ng masalitang awitin. Mabuti ka, Yahweh. Hallelujah, Jesus. Kami po'y umaawit. At ako po'y naawit at pagpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Magparanas, Panginoon, ang presensya, Panginoon, ngayong hapon, ngayong umaga na ito, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin. Despite, Panginoon, sa lahat-lahat ng battles, Panginoon, ng problema, namin hinaharap, Panginoon. May struggles, Panginoon, sa pag-attend ng services, sa lahat, Panginoon. Pero patuloy ka, Panginoon, nandyan. Patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy ka magtagumpay sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Awitin natin, Diyos ka sa amin. Tunay kang dakila sa lahat, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Inawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Diyos, wala nang papat
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoon Hesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Inagpapagod
heaven, maraming pong salamat, Lord God, sa aming pagkakataon, Panginoon, na papurihan ka o sabahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya at kapara na patuloy niyo po pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming pong salamat, Lord God, sa pag-iingat pagawin mo sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Patuloy mo kaming gawing karapat-dapat na mapapuri sa iyo, magsamba sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, Lord, Panginoon, ang patuloy na mamuhay sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Patuloy na ikaw makita sa amin, Panginoon, hindi ang mga kahinaan, kundi ang iyong kapangyarihan at kalakasan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami tao lamang, pero mas powerful kami, Panginoon, sa tulong ng araw niyo, Panginoon. Lord, natalangin ko po, Panginoon, ng bawat buhay, narito, bawat kaluluwa, na merong iyak, dalangin, Panginoon, sa inyo. Patuloy mo, Panginoon, katapuin ito. Patuloy mo, Panginoon, na ibigay ang karapat-dapat na pagpapala, karapat-dapat na biyaya, Panginoon, dahil tunay nga, ikaw ay mapagbigay. Ikaw ay patuloy na pagpapala sa amin, Panginoon. At Lord, nanalangin po namin na mga parating pa lamang, ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila na makarating sila ng ligtas at makasama namin sila. Lalo na, Panginoon, sa pakinig ng iyong banal na salita, Panginoon. At Lord, ang mga nadalangin po namin na kayo po'y magbangon ng mga bawat kaluluwa, Panginoon. Ito may professional, Panginoon. Ito may tao na nasa streets, Panginoon. Non-professional, Panginoon. Ama't ina, anak, na handang magtingkol sa iyo ng buong puso. Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang pumili. Tunay nga na marami kang pinawag, pero ilan lang ang napili, Panginoon. Napapasalamat kami, Panginoon, na narito kami sa inyong harapan, Panginoon, na patuloy ka uunahin, patuloy ka namin sasabahin, Panginoon. Hallelujah. At Lord, nadalangin po namin ang iyong tagapagsalita sa umagang ito. Isang hanga, Panginoon, na meron bukal na puso, Panginoon, na handa mabuhay sa iyo at maglingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbahagi ng iyong salita. Lord, tunay nga, Panginoon, na hindi namin alam kung paano namin, hindi namin alam ng tao, bilang tao kung paano siya pagpalain. Pero alam namin, mas ikaw, higit pa, Panginoon, sapat na pagpapala, patuloy mo bibili sa kanya, Panginoon. Bigyan niyo po siyang pagpapala sa spiritual, Panginoon, physical, emotionally, lahat-lahat, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya. Maraming pong salamat, Lord, upang patuloy nga, Panginoon, mabahagi ang iyong banal na salita sa amin, sa aming mga nakikinig na congregation, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa hapon at sa umagang ito, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin. At tinaakin na po namin ang katagumpayan, Panginoon, na galing sa inyo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lahat po ay magsabi na, Amen, Amen. Tayo po'y magkamayan habang inaawit ang Mapuri kay Yahweh. Hallelujah. Tayo po'y makakaupo na. Amen. Muli, mapagpalang araw po sa bawat isa. At Happy Mother's Day po sa ating mga tatay, ama, ng mga haligi ng tahanan, di ba? At sa mga single moms na naging tatay, di ba? Sa kanilang mga single dad. Single dad and single mom also. Yan. Okay? So,
Happy Father's Day po sa inyo. Same father, black together. Okay, so dadako tayo sa schedules. Every Sunday, meron po Sunday School. To be followed by yan ng ating Divine Worship. Ayan. So, mamaya po, sinong babalik dito? Amen. Amen. So, alas 3:30 po tayo mag-start mamaya ng Divine Worship Service. Every Wednesday po, sino available? At Wednesday night. Ayan, dito tayo mag-date, di ba? So, midweek service po yan. Mag-start ng 6:30 ng gabi. Okay, every Friday, ayan, meron po itong prayer gathering. Last Friday meron takan ng ating prayer gathering, 8 p.m. po yan. At Saturday, ayan, kahapon, anong oras kami na-start? 7 o'clock. So, availability ng bawat isa. Hopefully, next Saturday, 9 a.m. po yan. Okay? So, wala na iba pang announcement pa. So, dadako na tayo sa... Gusto niyo po ba Father's Day na? Mamaya na. Mamaya na yan. O, sige. So, napamadali na ako. Okay. So, sige po. Dadako na tayo sa pagbibigay. Isa sa mga... dito tinetest yung ating pananampalataya. Ayan. So, unang-una ang nagbibigay sa atin ang Diyos. At ang tithes po ay pagbabalik lang po ito na pasasalamat sa Kanya. Hindi, halos lahat ng human being ay nasa-struggle dito. Pero kapag pagtagumpayan mo siya, ay ibang overwhelm or relief sa bawat matapang na kumake dito sa tithes and offerings. So, meron din sa likod natin, may envelopes dyan. Sa slips po natin, ilagay natin kung tithes, love gift, offerings, love gift, building funds, or pledges. Okay? So, nakabay na tayo ng rental. So, another bill. Ayan. So, pag-ipon na natin ulit yan. So, thank God. And so, hinihintay natin yung bills ng electricity na water bill. Okay? So, yan ang updates dyan. So, sige po, tayo po'y tumayo at handa ng magbigay habang naawit ang kanina at magbigay. Brother James for our operatory prayer. Lord, Father God, maraming salamat po sa umaga na ito. Binigyan niyo po kami ng kakatawan na makapag-offer sa inyo, Lord, ng aming tithe night. Maraming salamat din, Lord. Sa magandang umaga na ito, Lord, na bigyan mo kami ng lakas ng katawan at sipa na umaten sa umaga na ito, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ayan. So, ngayon ay araw ng mga ama. So, naniwala ako about Father to. Hindi ako nagkakamali. Every year yan. Ayan. Same father. Lock together. Okay. So, hindi na ako papatupik pa, elaborate pa. Kasi excited na ako na marinig ang salita ngayong umaga.
Ayan, higitin natin yung mga wala dito. Mamaya, no? So, handa natin, sit back, relax, di ba? So, nanaan ko na dito sa harap. Sa harap si Pastor Joby Contreras. Palakpakan ko natin ng Diyos. Amen. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking pong mga kapatid sa pananampalataya. And before I preaching the Word of God this morning, I'd like to greet every fathers of Happy Father's Day. First, kay Pastor. Same Father. Matatapos na nun. Father. Yung last day. Kaya yung driver niya. Dapat tawagin yung Pastor ko. Reverend. No, late lang na akong sumabog sa Pastor kanila. James. Reverend. Amen. Hallelujah. Anyway, yung umaga, hallelujah, tayo po ay unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil unang-una yung lakas na binibigay niya sa akin every day. And at the age of 58 at 57, mag-58 na po ako sa October. Amen. Hallelujah, yung lakas ng Panginoon binibigay niya sa akin. Parang, ano lang, Dalawang taon na lang, Pas. 40 lang ako. May bagong ID na naman kayo. Amen. Hallelujah. Dalawang taon na, may discount na. Hallelujah. Pagpapasalamat niyo, Pastor. Ngayon, natin namin sa instrumento ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ngayong umaga tayo po ay nagdiriwang. Third week, I think third week ng June, no? Nagdiriwang yung Father's Day. So, hindi naman lahat ng buong bansa o buong bansa sa daigdig nagdiriwang ng Father's Day. And then, dito yung mga Christian lang. Yung mga Muslim hindi po nagdiriwang yan. Hallelujah. At alam po natin na ang pagdiriwang po ng pagiging isang ama, hallelujah, hindi po yan basta-basta. Amen? Hallelujah. Pero may tanong ako, dapat bang ipagdiwang to celebrate yung Father's Day? Nasa Bible ba yan? Kapalagay ninyo. Glory to God. Malaman niya, kung nandun man niya, at least ginugulitan natin yung tawag dito, yung pagiging isang ama. Bilang Pilipino. O, bilang Pilipino, hallelujah. Kapag ito po'y tawag dito, isa sa mga bagay na kung saan pinaalam ng Panginoon sa ipagdiwang yung kasi ang ating Diyos ay isang halimbawa ng pagiging isang ama. Amen? Hallelujah. Kaya tayo mga nandito sa lupa, mga makalupang earthly father, yan po ay larawan ng pagiging Diyos na dito sa mundo. Amen. At ang ating pong tema ngayon ay pamagatan ng the rule of a godly father. Ang papel ng isang maka-Diyos na ama. Amen. In Joshua chapter 24, verse 24, verse 1. Gusto kong basahin ito ang 1, 20 kaso mahaba. So, bibigyan lang natin din dito yung 14, yung 15. Ito po ang pagkakasabi. Kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso. Puso't katapatan. Arasin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasambahan ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasambay dito sa lupa ay inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. At natin itong "We will serve the Lord at for me and my house we will serve the Lord." Diba? At natin ito. Hallelujah. Kaya hindi ko mawawala sa ating isip yung talatang ito. Joshua chapter 24 verse 15. Tandaan po natin yung talata. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang banal na salita natin pong nabasa. Kapag naman ito at paano ito po ay
may napakalaking kinalaman sa ating buhay, lalo na hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi maging sa Ama. Amen. Hallelujah ng mga tahanan. Nangungulog ang God the Father. Pero bago po tayo mangaral, bago po ako sa mangaral, tayo natin tayo pa kayo tumayo, tayo po lahat ay tumayo. Magpuli po tayo, pasalamatan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Praise Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Holy Spirit, God! Hallelujah! Tulong kami po Lord, God! Hallelujah! Amang Diyos, magkapila sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, papasalamat kami na kami, Panginoon, ay iyong pinagtipon. Hallelujah sa amin. Pero, Panginoon Diyos, ang buong tao na nais ko ngayon, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Na patuloy ka na nagpupuri sa iyo. Kumakalingang Panginoon o Diyos, tumatawag sa iyong pangalan. Ngayon, samahan mo po kami, o Diyos, sa pagkakatipong ito, Panginoon. At aking pong dalangin, o Diyos, na patuloy kang kumilos sa bawat isa. Nawaming mensahe ng umaga, Panginoon, ay patuloy mong ituin, Panginoon. Upang sa gayon, Lord, patuloy na maribay, Panginoon, ang aming kaluluwa. At bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ang sapat na karunungan, kaalaman, Lord, sa mensahe ito, Panginoon, kung ano ang nais mong ipahayag, Panginoon, sa bawat isa. At ngayong umaga, Panginoon, Lord, we have to consider that this preaching, Lord, hallelujah, is your will, God, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon Diyos. At isang pailagay mo ako sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw, Lord, ang magsalita, Panginoon, sa oras nito. Sarapan, Panginoon, ng 10 katao, Panginoon. Pagbilan na po ako. Pusin mo kami, Panginoon Diyos, ng kapanalan. Nabahin yung kalooban, Diyos, ay patuloy namin maging dala, Panginoon, madala, Panginoon Diyos. Saan man kami tumaroon, Panginoon. At tagalin namin, O Diyos, Ama, ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan, ang pagpapala, O Diyos, at ang pagkakatimpay. Sama, Panginoon, yung pasipas sa iyong mga. Salamat po, O Diyos, na kumain sa aming dalangin, na may kasamang pasipas sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa kung aming kaibigan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng magsabi ng Amen. Hallelujah. Ang pagiging Ama ay isang panghabang buhay na paglalakbay. Amen? So, ginagamit ng Diyos ang pagiging Ama upang pakabanalin tayo, upang maging katulad niya at dagdagan ang ating pag-asa sa Kanya. No? So, napakalagapat pala ng ginagampanan ng isang Ama sa loob ng isang tahanan. Amen? Kaya kapag naniniwala ba kayo kapag wala yung isang Ama na tahanan, medyo pila yung pamilya. Amen? Pero pag buo, nandun yung nanay, nandun yung tatay, hallelujah, maganda yung tinahandungan ng isang pamilya. Matatag. Amen? Ang mga taludtod ng Biblia tungkol sa pagiging Ama ng Biblia ay nagpapakita ng mga tungkulin na tinawag ng isang Ama upang punan ang buhay ng kanyang mga anak. So ginamit ng Diyos Ama yung mga amang sertifikan upang maging salamin ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya, ang lalaki at babae pinagsama, sabi sa Biblia, para magkaroon ng matibay na pundasyon ang isang pamilya. Amen? Hallelujah! Kaya merong ina ng tahanan, merong ama ng tahanan, yung tinatawag ng ilaw ng tahanan, at yung ama naman ay haligi. Kapag wala pong haligi at isang bahay, hindi yan may katatag. Amen? Kaya malaga ang papel na ginagampanan ng isang ama ng tahanan. Amen? Hindi lang po yun ang pagiging isang ama ng tahanan, doon po nakabase. Hallelujah! Ang pagpapala ng Diyos. Amen? Kapag Kristo, sabi sa Biblia, ang ulo. Amen? Hallelujah. Ama, ang siyang pinakailaw. Hallelujah, pinakahaligi ng tahanan.
Siya yung pinulo ng pamilya. At bilang isang mga Diyos na ama, nais mo ang iyong mga anak na maglakad sa katotohanan at mamuhay na paraang pinararangalan ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi wala naman mong ibang magulang, bagamat may magulang na kung saan ay wala lang. Papakain niya lang yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa, tapos na yung kanyang responsibilidad, doon natapos. Pero sa ating bilang mga ama, hallelujah, naglilingkod sa Diyos, ang ating pong main goal ay para malan ang Diyos Ama. Maaari ka mag-iwan ng isang pamana ng pananampalataya para sa iyong mga anak sa magitan ng pag-unawa kung paano dinisenyo ng Diyos ang papel ng isang pagiging ama na maging isang pamilya at maging masunugin sa kanyang pagkatawag. So, tinawag pala yung mga ama ng Diyos. Amen? Bilang ama, tinawag pala tayo ng Diyos. Amen? Tayo ang pinili na maging ama ng isang pamilya. Yan po ay nakaka-proud na tayo po ay pinili na maging ama. Hallelujah. Pinili tayo ng Diyos. Kaya, huwag po natin babaliwalin yung pagiging isang ama. Napakalaga po ng papel na ginagampanan ng isang ama ng tahanan. Pag ang isang ama ay wala pong plano sa buhay para sa kanyang pamilya, wala pong direksyon yung pamilya. Amen? Kaya mahalili. Hindi ka maaaring magtatag ng isang bahay kung walang pundasyon. Kaya ngayong bahay, ang pundasyon yung hindi. Isang pundasyon, meron dito isang, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Marami. Nagtatag to. Hallelujah. At ang unang puntos na ito pong banggitin sa inyo ngayon. First point, fathers are earthly demonstration of God. Yan. Ang mga ama ay halimbawa ng Diyos dito sa lupa. Wow. We are Istanbul. Amen? Kaya huwag natin sayangin yung pagiging ama natin. Amen. Hallelujah. Sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin, ito po yung responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin bilang ama ng tahanan, bilang asawa at bilang ama ng ating mga anak. Halimbawa po tayo. Sa Lucas 15, ito po yung kung natatandaan ninyo yung prodigal son, yung alibughang anak. Patayin natin ito po siya 20. Ang sabi ko, siya ay nagpasya umuwi sa kanila. Malayo pa inatalo siya ng kanyang ama. At dahil sa masiling awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at pinalitan. So dito nakikita natin, kung ating pong summarize yung kwento, dito sa Lucas 15, ang anak, nakita natin dito na hiningi ng anak yung kanyang mana. Amen? Kinuha niya. Sabi niya, ama, kukunin ko na yung mana ko. At ang ama ay nagpasya, ibigay yung kanyang mana. At sabi sa Biblia, umalis yung alibughang anak. Amen? At pagkatapos umalis, at sabi ganyan, nilusta yung kanyang salapi, yung kanyang mana sa mga bisyo. At ng mga panahon na yun, sa kanyang lugar na pinuntahan, ay nagkaroon ng paggutom. Ibig sabihin na wala yung kanyang mana, naubos. Dahil ginamit niya sa isang bagay para mapariwala siya. Naubos yung pera niya. Bisyo, kung ano pang bisyo. Sabi rito, anong klaseng ugali niya yung taong ito. Pero sabi rito, prodigal. Alibugha. Pag sinabi alibugha, matigas ang ulo, mayabang, makasarili, may ligin sa kalayawan. Yan ang ibig sabihin ko si Balsang. Hindi siya nagpapasaway sa magulang niya. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, hallelujah, kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa. Amen? Hallelujah. Kaya sa talatang 20, nagpasya siya umuwi dahil wala na siyang pera. Amen? Wala nang kayamanan, ubus na, nagustay na lahat. Ngayon pa man, malayo pa lang siya, paparting pa lang siya, nakita siya
Nataloyan ng kanyang ama. Dahil sa matinding awa ay patapos siyang sinalubong, niyakap at sinalikan. Ito po'y nagpapakita na gaano man kasama, gaano man kalaki yung kasalanan ng kanyang anak na alibuga ay tinanggap pa rin ng ama. Amen? Maraming halimbawa sa Biblia kung saan gumagamit si Jesus ng isang kwento ng isang makamundong ama upang ipakita ang puso ng Diyos para sa kanyang mga anak sa ating bilang mga mananampalataya. Amen? Ginamit niya tayo bilang ama para ipakita, hallelujah, na ating Diyos Ama ay katulad, hallelujah, ng karakter ng mga earthly father. Amen? Hallelujah. Na pinapahiwatig dito ng kailangan natin ng mahabang pasensya, kailangan natin mahabang mapagtiis. Hallelujah, dahil tayo po ay ama ng tahanan. Amen? Hindi po maiwasan may mga makulit na anak. Amen? May mga anak na tahimik. Iba-iba po yung attitude o karakter ng mga anak natin. So, bilang ama, dapat yung kapasidad natin, marunong tayong magbalanse. Amen? Wala tayong kinakatigan. Wala tayong, mas mahal ni daddy, mas mahal ni papa. Si ganito, ako hindi. Amen? Hallelujah. So wala tayong dapat kinakatigan. Dito sa Lucas 15 verse 20, nakita natin na napakabuti ng aman to. Na kahit na ganun ang ginawa ng anak niya sa kanya, hallelujah, ay minahal niya pa rin. Sabik na sabi rito. Dahil sa matinding away, patapos siyang sinalubong, niyakap at pinalikan. Amen? Papakita lamang dito ng karakter ng Diyos. Kaya tayo bilang ama, meron tayong mga karakter na dapat ganito. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ginamit ng Panginoon Isus ang talinhaga ng kalibughang anak o matigas ang ulo upang mailarawan ang kapasawalan ng Diyos at walang pasubaling pag-ibig yung ang unconditional love sa kanyang mga masuwaying mga anak. Amen? Hallelujah. Kasi alam niyo po tayo mga Kristiyano, kahit na Kristiyano tayo minsan, nandun pa yung pagsaway natin. Yung pagsuway natin. Amen? Hallelujah. Kahit anong blessing yung dumating sa buhay natin, meron pagkakataon na minsan, sumusuway pa rin tayo. Amen? Ganon katindi ang Panginoon. Hallelujah. Nilalarawan niya ang kapatawaran ng Diyos at walang pasubaling pag-ibig. Ang kwento ng pagpapaalala sa atin na mayroon tayong relasyon sa ating mga langit Ama na hindi tayo maaaring mawala. So, yun ang pinakagalit doon, no? Dapat natin maalala na ang Diyos na kahit na tayo ay nagkakasala, hallelujah, meron tayong relasyon sa Kanya. Hindi yung mawawala. Ama natin siya at tayo ay mga anak niya. Amen? Parang DNA yan, DNA. Alam niyo ba yung DNA? Amen? Yung parang blueprint ng parents. Yung mga living organism sa ating katawan. Yung tinatawag na deoxyribonucleic acid. Amen? DNA. Andiyan ba? Ayun, yun. Amen? DNA. Ito yung mga living organism na galing sa ama. Sa nanay at sa tatay na itinamana, pinasasahan. Kaya hindi po natin may ani ang itatatuwa. Katulad nito, walang magbabago sa iyong katawan bilang ama ng iyong anak. Ang iyong mga anak ay maaaring lumayo, palayo, itanggi ka, baguhin ang kanilang pangalan. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay hindi mapapago ang katotohanan na sila iyong mga anak at dala-dala yung DNA mo. Amen? Hallelujah! May mga anak na mababae, may mga anak na tuwain. Patawarin natin sila kasi unang-una, they are lack of experience. Amen? Kaya mga bata, pagkaan yan, minsan matatawa ka na lang eh. Pag nag-decision niya, matatawa ka na lang. Parang alam na nila yung buhay. Amen? Kaya maraming kabataan na papaliwala ang buhay dahil sa pagiging masuwayin sa mga magulang. Amen? Hallelujah. Kaya mapapalad po kayo ngayon. Meron tayong magulang. Meron tayong ama ng tahanan na dinidisiplina tayo.
Amen? Kasi yung nanay hindi nagkaanong namamalo. Mostly ang tatay namamalo yan. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya pag tinalo tayo, wag po tayong magalit. Kasi sino bang magulang na mabuti, papaluin ka nung wala pong dahilan. Amen? Kaya ka pinalo, dahil meron kang kasalanan at Amen. nais kang ituloy. Sapagkat yan po ay karanasan na ng mga magulang. Ayaw na ayaw na ng mga magulang, lalo na yung tatay, hallelujah, na mapaniwala ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya gumagamit sila ng pamalo. Amen. Ang iyong walang kondisyon na pag-ibig sa iyong mga anak ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga naniniwala. Amen? Kaya, ang Diyos ay meron ang conditional love, yung pasibaling pag-ibig o pagmamahal, kayo din tayo bilang mga magulang, spiritual, hallelujah na Ama, dito sa lupa. Bilang mga lupang Ama, gawin natin ang ating mga tungkulin sa ating pamilya at sa Diyos. Katulad ng halimbawa ng Diyos sa ilustasyon dito sa alibugang anak. Amen? Nakikita natin doon na matigas yung pulo ng bata. Pero mo, kukunin mo yung manang ko, siya magkali, hindi siya 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Ay, 1 milyon, gano'n lang yan. Magaling maubos siya pag hindi ka marunong mag-handle. Amen? Hallelujah. So, matigas ang ulo, makasarili, mayabang, arrogante, very proud, lack of knowledge and experience, at mahilig sa kalayawan. Pagkalis natin ito kanina. Ito ang kadalasan na nakikita natin sa mga bataan na mali yung pinasok ng mga kaibigan. Amen? Kapag nagdesisyon ang kabataan na pumasok sa isang barkada, sa isang kaibigan, o mga kaibigan, na walang direksyon, walang plano sa buhay, mapapahamak. Amen? Hallelujah. Kaya pasalamat po tayo, meron tayong mga magulang, nanay, meron tayong tatay. Yan po ay pagpapala ng Diyos sa atin. At ibinigay ka dyan. Amen? Sila ang naging ama mo, sila ang naging nanay mo. Amen? Kaya sunod lang. God minsan, parang nakagulo tayo lang na mga gawaing bahay. Diba? Minsan, nagtuturuan tayo, pero ganun talaga pagkabataan niya. Pero pag naging may pamilya ka na, doon mo marirealize ka, ganito pala pag may pamilya ka na. Amen. Amen? Hallelujah. Ganun lang yun, kasi nga, lack of experience pa. Amen? Mga kabataan kasi, mahilig yan sa mga layaw. Amen? Ito, kasay dito, kasay doon. Kung ano pa. Amen? Kasi ganyan naman ang kabataan, kailangan may ito yung buhay. Hindi nila yung buhay. Pero minsan hindi nag-iisip. Amen? Hallelujah. Kung sinabi ng barkada, sama ka naman sa amin. Kaya sabi hindi. Lalo pagka manangkay hindi. Ang story naman ito, ang TJ naman ito. Sasabihin sa iyo, TJ mo naman. Minsan lang ito sa buhay. Dapat enjoy mo yung buhay mo. Ay pupunta pa lang kayo sa masamang lugar. Kaya wag kayong sama. Amen? Subalit kahit na ginawa ito ng kanyang anak, alibugang anak, ay sinanggap niya paging ito sa talatang 20. Maginding awa, sabik na sinalubong at siyakap at sinaligan. Grabe, no? Ang sindi pala nito. Alibugang anak, kung babasahin ninyo, nagkasala ka na. Ano pa, tawag nyo, excited pa yung tatay na sinalubong yung anak. Yung ibang magulang niya, hindi papaluin yan. Diba? Akin ka na kaya. Yung mga magulang na ganyan, eh, ba? Hallelujah. Sa sobrang galit ba? Kasi may mga magulang na kapag nag-reyes yung anak, galit siya kasi iniisip niya, kumusta na kayo anak? Ano nangyari sa kanya? Kaya pag uwi ng pahayag, sige naman ka. Kaya mga ganun eh. Hallelujah. Bilang ama ng tahanan, dapat mahaba yung pasensya natin sa ating mga anak. Kapag sa bawat sitwasyon na maaaring mangyari o nangyayari sa loob ng pamilya, o sa bawat isa. So, dapat alam kung paano pagkahawakan o i-handle ang bawat sitwasyon sa pamilya. Dapat maging matatag sa pagharap sa bawat mahirap na sitwasyon sa loob ng pamilya. At dapat maging mainahon
para sa pag-harap sa mga pagsubok na kinakaharap. Huwag daanin sa kung ano-ano. Kasi pag may mga magulang, lalo na pag dumating yung problema, excuse me po mga kapatid. May mga magulang, may ama ng tahanan, na kapag may problema, dinadaan sa work. Yan. 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 Ganun. Gusto ba't ka excuse, Pastor? Ako mo matumakas ka. Amen. Hallelujah. Glory to God. Pero alam ko wala na rito niyan. Wala na rito niyan. Amen. Nararamdaman ko na. Amen. Hindi ka tulad dati pag nangaral ako dito, pitang-tita mo. Ngayon, jutay-jutay na lang. Amen. Salamat sa Panginoon. Siga sa nabutas yan, nagtutay-jutay yan. Amen. So, gano'n. Kapag may mga magulang na lalo na pag malaki ang problema, financial, hallelujah, para masulti yung problema, temporality, ipinom yan. At pag-uwi ng bahay, magpilit ang ulo niyan. Kaya huwag mong sasalubungin yan. Amen. May mga ganyang pag-ibig, may ganyang ama ng tahanan. Dapat, hindi na inisip na anak niya yun. Amen? Nawala yung pagiging mahinahon bilang isang ama. Ang ama ay siyang haligi ng samahan o sampahinan. Dapat maging matatag na gawin ang bawat pagsubok sa pamilya at dapat ang isang makadiyos na ama ay mapanalanginin at mapagkumbaba. Prayerful and humble. Amen? Kaya tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binago niya yung buhay natin. Maaari kung hindi niya binago ang buhay natin, isa tayo sa mga ganitong pamilya o ama ng tahanan na palaging may lisan ng ulo, hindi mahinamon, hindi mo na makausap, may mga ganitong ama. Amen? Miserable yung ganong pamilya. Kaya mapalag tayo. Amen? Na meron tayong ama. Hallelujah. Glory to God. Shout out po sa mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Glory to God. So, maging prayerful instead na uminom. Yan. Manalangin. Ipanalangin yung pamilya, ipanalangin yung asawa, ipanalangin yung anak. Glory to God. Kapag sa alak, yan po ay may balak. May masamang balak yan sa pamilya. Pag-alak. Amen. Kaya mapalad po tayo ngayon. Merong mga kalalakihan na kung saan dating tinapos ng bisyo, ngayon, tinapos na ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Nabago. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Genesis chapter 1:27. Nilalangan ng Diyos ang tao ay sa kanyang kalarawan, sila nilalang ang isang lalaki at isang babae. So dito pinapakita sa Genesis chapter 1:27 na ang Diyos, hallelujah, ay lumalang ng lalaki at ng babae. Unang-una si Adan. Amen? Dahil nakita ng Diyos na hindi mabuti na nag-iisa ang tao, ang lalaki, gumawa siya ng kapatner. Amen? Kaya hindi ka pwedeng tawagin pamilya kapag walang nanay, tatay, at anak. Pamilya yan. Smallest institution in the community. Hallelujah. Kaya tayo po ay kalarawan ng Diyos. Tayo ay kawanis ng Diyos. At bilang ama na kawanis ng Diyos, hindi lang sa itsura, kundi maging dapat sa mabubuting gawa kasama ng banal na pamumuhay. Dahil ang ama ay halimbawa ng Diyos sa lupa. Amen? Inalit tayo bilang mga ama ng ating tahanan dito sa lupa. Hallelujah, bilang halimbawa ng Diyos Ama. Kasi tayo ay kawamis. Amen? Glory to God. Kaya, hallelujah, bilang mga ama, gawin natin yung ating pamilya sa isang tamang daan, tamang direksyon. Ikalawa, Father's Day is a rule in our child's life. It's a family na lang. Ang mga ama ay gumagawa ng mahalagang papel sa buhay ng isang bata, anak o isa ng pamilya. Totoo ba yun? Sino pa rin yung ama ng tahanan? Amen. Amen. Gulat ako. Yung mga kabataan na may magulang, sino? Amen.
Amen. Meron pa ba? Alam po natin ang ama ay gumagawa ng mahalagang papel sa buhay ng isang bata o ng isang pamilya. Kaya napakabigat po ng responsibilidad ng tatay. Amen? Kasi nga pasan-pasan po ang tigil. Alam mo na yan, Pastor. Amen. Lahat ng responsibilidad, mostly, hallelujah, 75% ng responsibilidad nasa tatay. Amen? Maliban na lang kung wala nang tatay, papasanin niya ng nanay yung mga single mother. Pero hanggat nabubuhay yung tatay, 75% ng responsibilidad ay nakaatang sa kanya. Kaya may mga magulang, may mga tatay ng tahanan kapag malaking problema, hindi ba nagpapakiwakal, diba? Kasi hindi na kaya. Iba tumatalon. Iba tumatalon, iba nasisiraan ng ulo. Kaya napakahirap mga kapatid. Hallelujah. Ang pag-ibig isang ama. Kasi dito yung pamilya mo, asawa mo, yung anak mo, lahat ng desisyon mo kailangan. Hallelujah, pag nag-desisyon ka, tama, isipin mo palagi ang mabuti. Kasi padalos-dalos na desisyon, yan po ang makapagpapahama para mawasak yung pamilya. Dapat bilang mga ama ng tahanan, tumayo tayo, manindigan tayo. Hallelujah! Sa salita ng Diyos. Amen. Kaya napakabalat po natin na kilala tayo sa Panginoon bilang mga magulang. Yan po ang differentiate natin, yung pagkakaiba natin sa ibang mga magulang, sa ibang tatay. Amen. Lalarawan nyo naman siguro yung mga unbelievers father, yung mga hindi mananampalataya. Ang mga talutod sa pagiging ama ng Biblia ay nagpapakita na ang mga ama ay may mahalagang papel sa buhay ng kanilang anak o pamilya. Bilang isang ama, meron kang apat na tiyak na tungkulin sa buhay ng iyong anak. So ito, apat na tungkulin ko. Unang-una, encouragement. Pampatibay ng loob. Amen? I-encourage mo yung anak mo, hindi i-discourage mo. Hindi mo yan kaya na, huwag ka na mag-aral. Hindi mo kaya yan na, may ganito, lack of support, kulang ng pagpapalakas sa magulang. At ito ang hinahanap ng mga kabataan ngayon na broken family. Amen? Naghahanap sila ng kalinga sa kanilang ama, kaya may mga bata na nagsiwala yung mag-asawa, nanay lang yung kasama, may kita mga kalaro. Ma, nasan si Papa? Dad, mami, nasan si Daddy? Magtatanong. Amen? Sabik, hallelujah. Glory to God. Kaya, narito pong apat na tungkulin. Pampatibay mo. 1 Thessalonians chapter 2, verse 11 up to 12. Sabi gano'n, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Apostol Pablo po ito. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at inatasan ng mabuhay ng kalugod-lugod sa kanilang Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Dito makikita natin na in-encourage ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Thessalonica. Amen? Naging para siyang ama. Hallelujah! Na nagpapayo, pinalalakas niya, hallelujah, inaatasan niya na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So bilang mga mananampalataya, earthly father, meron tayong karakter na ganito. Amen? Hallelujah! I-encourage natin yung ating mga anak na kaya mo yan. Nandito lang ako, nakasuporta ka sa iyo. Pinalalakas mo, hallelujah, yung kanyang loob. Amen? Lalo pagdating sa pera, huwag ka lang sumali dyan kasi wala tayong pera. Amen? So yung bata, imbis na encourage, gusto niyang sumali, lalo na dito sa mga activities sa school, nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Hindi niya maipakita yung kanyang skill, yung kanyang kakayahan. Kasi wala po support ng magulang. Amen? Encouragement. Encourage natin yung anak natin. Hallelujah. Ito ang sinabi ng Apostol Pablo. I-encourage niya yung mga mananampalataya.
Sabi na, tulad na alam niyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at tinatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin Diyos, na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalan niya. So we need to encourage our children. Hallelujah. Hallelujah. To do something which is, it gives a lot of things good for them. Amen? Hindi din namin hinahanap ng mga anak o ng kanilang asawa. Hallelujah. Ang ama para sa pagpapatunay at pagmihikayat. Affirmation at encouragement. Amen? Mahalaga yun. Isang pagbilang. Yung affirmation. Yung pagpapatunay. Hinahanap yun ng mga anak natin. Bakit si Papa hindi man lang ako napapansin? Bakit si Daddy hindi man lang napapansin yung tawag dito yung ginagawa ko? Yung mga mali, siyang napapansin niya. Diba? May magaling mga magulang. So kailangan ng affirmation at encouragement. Maaari kang maging pinakamalaking cheerleader ng iyong anak sa paaralan, palakasan, aktibidad, at spiritual ng paglago sa magitan ng pagkaalok ng mga nanghihikayat ng mga salita, alin sila at pagbibigay ng karunungan at gabay. So, yun yun. So, bilang ama, yung pamilya parang team yan eh. At tayo bilang ama, dapat cheerleader tayo. Diba? Diba gano'n? Diba? Sige, dapat gano'n tayo para ma-encourage yung ating pamilya, yung ating mga anak. Amen? Hallelujah. Cheerleader. Saan man niya, palakasan man, activities siya, sa community activities, sa ating barangay, dapat suportado natin sila. Ito po'y nangungusap ng paglago sa magitan ng pag-aalok ng mga naghihikayat ng mga salita. I-encourage natin sila. Huwag natin silang i-down kasi mag-depress sila. Tandaan po natin ang mga kabataan, hallelujah, nasa ilalim ng ating responsibilidad yun. Wala pang mga experience yan. Nararanasan lang nila ang tunay na buhay kapag meron na rin silang pamilya. Ito'y tinuturo sa atin ni Papa dati. Gawin ko nga ito. Bilang isang mga. Pangalawa, direksyon. Kanina, encouragement and direction. Magbabasa natin yan sa Wikaan, chapter 22, verse 6. Yan, Proverbs, stay outside in the way you should go, the way you should go, you will not be far from it. Amen? So, turuan lang natin. Ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito ang malilimutan. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin turuan. Ano yung mga ituturo natin bilang mga ama, bilang mga mananampalataya? Ituro natin yung Biblia. Amen? Kasi wala nang ibang choice, wala namang ibang daan para ang isang anak o ang anak natin ay mapabuti hanggang sa kanyang paglaki. Walang iba kundi ang Biblia lang. Amen? Sino po nagpapasa rito ng pocketbook? Amen? Hindi masama ang magbasa ng pocketbook, pero amen. Depende sa ano, kasi maganda rin magbasa ng may mga illustration dyan. Amen? May mga illustration dyan. Na minsan nababasa ko. Gamitin ko nga ito sa illustration sa Biblia. Amen? Hindi napupulot kami. Pero karamihan sa mga pocketbook, hindi makakatulong sa iyo. Lalo na pag may problema ka, mag-depress ka. Bilang isang ama, responsable, tungkulin, kung turuan yung anak o mga anak ng katotohanan, pagtatakda ng mga hangganan o limitasyon sa pagdadala ng disiplina upang maaaring lang ituloy ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. So, ito pala yun, bilang isang ama, responsable tayo na tungkulin mong turuan ang iyong anak o mga anak ng katotohanan. Pero take note, bago po tayo magturo ng katotohanan, ng mga hangganan, limitasyon,
kailangan nakikita muna sa ating sarili. Amen? Kasi mahirap mo i-implement yung isang batas kapag hindi pa tested yan. Amen? Hallelujah. Hindi mo pwede i-revise yung Constitution. Yung mga batas sa Pilipinas, glory to God. Kasi naitakda na yan. Kailangan dito implementation, yung application. No? Bilang mga ama ng tahanan, responsable natin turuan yung ating mga anak sa katotohanan. So, walang iba kundi ang Biblia. Amen? Iwasan natin yung pagiging sinungaling. Kasi may mga ama na sinungaling. Amen? Amen? Pero may sinungaling na kung saan, useful, very useful. Amen? Katulad kay Rahab, sinungaling siya. Amen? Yung useful, pero may mga sinungaling kasi marami. Yung tawag na white lies ba yun? Amen. Parang totoo, parang hindi. Depende yan sa, depende yan sa sitwasyon. Amen. Ikatlo, disiplina. Proverbs 13:24. Sabi mo, mapagmahal ng magulang, anak ay dinidisiplina. Anak din na napapalo, hindi mahal ng magulang. Totoo ba to? Kailangan ba ng kabataan yung disiplina? Amen. Amen. Kailangan yan sabi dito sa Proverbs 13:24. Yun ba? Yun. Ito kailangan kaya pinapalo yung mga bata. Amen. Kaya pag pinalo tayo, hallelujah. Ako po, nakaranas po ako ng palo. Alam niyo ito, ang palo ng nanay ko. Tayo na pagkanyanin ng nanay ko. Oh! Kasi alas 10 pa lang. Nagintahan po kami sa Agora sa Nagotas. Kasi alas 10 pa lang, kailangan pumunta ka na dito. Ako ka lang inuutusan niya. Kasi ito kami ito ibigin mo sa Australia, mabilang yan sa trabaho. Pero ano yan, hindi ko ayaw nung magtrabaho. Kaya ginagawa ko dito sa mga bahay, bulot, bilis, tapos pag alas 10 pupunta ako sa parente. Kukuha ko ng bigas, kukuha ko ng ulam, bulot-bulot ko para pagdating nila ng alas 12, kakain nila sila. At kapag hindi ka nakarating ng ganong oras, wala kang luto, paktay yung bata para tumayin ka. Ilang beses ako nakala ng nanay ko, kaya yun naging tanda sa akin mo. Ngayon, dati na ako pupunta roon. Hallelujah. Glory to God. Kaya ang palo, yan po ay pagdisiplina, hindi yan pinalo ka para patayin ka, pahirapan ka, taktan ka, hindi. Para disiplinahin ka. Amen? Walang magulang na masama o mabuti, napapaluin ang kanyang anak ng wala pong dahilan. Amen? Kaya ka pinalo, kaya ka sinaktan. Dahil mayroon kang kasalanan na nais ng ituwid ka. Na hindi mapaniwala yung buhay mo. Kaya tama itong Proverbs, hallelujah, 13:24. Mapagmahal ng magulang anak ay dinidisiplina anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ito ba yun? Kapag hindi ka pinalo ng magulang mo, hindi ka niya mahal. Kasi may mga magulang na kayo, hindi na mamalo. Amen? Glory to God. Ang papel ng isang mga kuminsan ay nagsasangkot ng disiplina. Ngunit ang disiplina ay dapat palaging gawin dahil sa pag-ibig, hindi pagkabigo, frustration. Pagbunto ng galit siya ng asawa. May mga ganitong ama ng tahanan, di ba? Glory to God. Dahil sobrang worse yung problema, struggle every day, yung ama minsan, nawawala ng nagiging control na sa pagdisiplina. Amen? Palo ng palo. Kasi nagmumura pa. Kaya yung mga worldly father. Pag may malo, tamang mura. Out of control na. Wala nang pag-ibig, galit na. Amen? Amen. Umiiral. So, dapat pagka namalo tayo sa ating mga anak, mayroong pag-ibig. Ibig sabihin, pinalo mo sila, tinutuloy mo sila dahil meron silang mali. Hindi pinalo mo sila dahil nakasar ka sa kanila. Amen. Amen? Tinuturo ng disiplina yung mga anak masumulod. Hallelujah.
sa otoridad upang manatili sila sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, yung tinatawag na God's authority, at mabuhay ng mahabang buhay tulad ng pinangako sa Ephesians chapter 6, verse 1 and 4. Amen? Ayan yun, no? Ephesians chapter 6, verse 4. Sabi roon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sabi roon, alang-ala sa Panginoon. Amen? Ito po'y tumutukoy sa mga mananampalataya. Amen? Mga mananampalataya na anak. Para sabi roon, sapagkat ito ang nararapat, igalang ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Sa verse 3, magiging maganda at mahaba yung buhay sa lupa. Verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paglimagsiklaban sa inyo ang inyong mga anak sa halip. Palaki niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen? Hallelujah, yun eh. Hindi yung namamahal na lang tayo. Amen? So, kailangan mahaba yung pasensya natin. Tinuturuan natin yung mga anak in the way of God's will. Amen? Palakin natin sila ayon sa disiplina at aral na may takot sa Panginoon. Ngayon, protection naman, protection. Proverbs 14:26. In the fear of Yahweh's powerful security for his children, he is a refuge. Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, nagdating ng katatagan sa buong sambayanan. Protection. Amen? Pag sinabing proteksyon, ang papel ng isang ama sa kanyang pamilya ay isang protektado, hindi lamang sa physical, kundi pati sa spiritual. Amen? Protektado. Hallelujah. Kung naproprotektahan natin ang ating mga anak, bawa nagkaroon ng kaaway, ang ating pamilya, may mga ganitong pagkakataon na minsan nawalan tayo ng kumpiyansa sa sarili natin. Ang papel ng isang ama sa kanyang pamilya, tandaan natin, isang protektado sa spiritual at physical. Kailangan protektado both sides, physical and spiritual. Eh? Hallelujah. Kung ikaw ay naglalakad sa pagsunod sa Diyos, maaari kang magkaroon ng kumpiyansa na hanggang o pangungulahan ka niya at proteksyonan habang pinapangunahan mo ang iyong pamilya. So dito, kailangan yung isang ama, hallelujah, ay meron good exampleship. Eh? Glory to God. Kung paano siya lumalakad sa kasama ang Diyos, magkakaroon siya ng kumpiyansa hanggang pangunahan niya at proteksyonan habang pinangunahan mo ang iyong pamilya. Ibig sabihin, kapag lumalakad ka, hallelujah, nakasama ang Diyos, God will protect you and your family. Amen? Hallelujah. Kaya mapalad po tayo dahil nakakilala tayo sa Panginoon, nagtitipot tayo sa Panginoon. Dahil alam po natin yung mga way na dapat po natin gawin sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, fathers are spiritual leaders in the home. Ang mga ama ay mga pinuno ng spiritual sa bahay. Joshua chapter 24 sa ating teksto, verse 15. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, hallelujah, glory to God. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ang mga ama ay mga pinuno ng spiritual sa bahay. Amen? Katulad ni Joshua, ating teksto. Si Joshua, kilala natin na siya ay kahalili ni Moises. Amen? Bago mamatay si Moises, ay trinain niya na itong si Josue. Dahil alam niya, sabi niya, matanda na ako, mahina na yung katawan ko, kaya hanap siya
na magiging kahalili niya, successor, at napili ng Diyos, si Joshua. Bakit siya pinili? Pero kasi meron siya nakita ang Diyos na katangian ni Josue na applicable para i-handle yung mga Israelita. Amen? Tandaan po natin itong mga Israelita, ang sabi sa Biblia, sila po ay sumasamba dati sa Diyos-Diyosan. Amen? Ang kanilang Diyos ay galing pa sa Mesopotamia, sa lugar na kung saan pinanggalingan ni Abraham. Kaya ang mga taong po ay bihasa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay patuloy nakikipaglaban sa tukso na sumamba sa ibang mga Diyos. At sa wakas, tumayo si Josue sa harap ng mga tao at pinahayag na ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya pinili siya ng Diyos. Nakikita natin yung karakter ng lalaki nito si Josue. Kung bakit siya pinili ng Diyos. Bilang isang ama ng kanyang tahanan, hallelujah, pinapili niya yung mga Israelita kung sino ang kanilang paglilingkuran. Si Yahweh ba? O yung mga Diyos sa Mesopotamia? O yung Diyos dito sa Amoreo na kasalukuyang tinitirahan nila? Pero sabi niya, taga ng akin, ako at ang aking sambayan ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya dito makikita natin ang paninindigan ni Josue pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Meron siyang paninindigan, lalaki. Amen? Nang makita ng mga tao ang kanyang pananampalataya, gumawa sila ng parehong pangako at muling binago ang kanilang buhay sa Panginoon. So dahil sa pag-encourage at pagpapakita ng good example nitong si Josue sa harap ng bayang Israel, na-encourage sila. Amen? Nasumamba na rin kay Yahweh, hindi na doon sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Dito makikita natin yung Joshua set a good example before men. Naglagay siya ng mabuting halimbawa. Nanindigan siya. Kumbaga sasabi natin sa babaw ng Tagalog, sige, bahala kayo. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan, basta kami at ako, aking pamilya, ay maglilingkod sa Diyos. Parang ganito yun eh. Yung paninindigan niya bilang isang ama ng tahanan. Ano man ang mangyari, hallelujah, ano man kaguluhan ang mangyari, hindi tayo matitinag ng mga pagsubok sa ating buhay. Maglilingkod pa rin tayo kay Yahweh. Amen? Glory to God. Ito ang ginawa ni Joshua. Ito yung pinili kong Hindi pinayagan ni Joshua na may ibang magpasya kung sino ang magkukontrol sa kanyang sambahayanan. Ipinahayag niya na ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Panginoon at hanggang sa paglilingkod sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan. Amen? Ito ang malalaki na hinahanap ng Diyos. Yung may paninindigan. Yung tumatayo sa sarili niyang paa kasama ang Diyos. Amen? Hallelujah, ito yung mga hinahanap ng Diyos ngayon sa ating panahon. Mga lalaki yung may paninindigan. Hallelujah, hindi yung pabago-bago ang isip. Amen? Hindi po tayo mga babae. May mga babae na pabago-bago ang isip. Subalit ang lalaki kailangan may paninindigan. Kung ano yung desisyon mo para sa ikabubuti ng pamilya mo, hallelujah, tumayo ka. Katulad ni Josue. Amen? Hallelujah. Dito nakita natin, nag-iwan siya ng isang pamana ng pananampalataya para sa kanyang mga anak at sa mga taong pinangunuan niya. So nag-iwan siya ng marka. Naging remarkable itong si Josue sa pagsunod sa pananampalataya sa Diyos. Hallelujah, dahil sa kanyang paninindigan. So bilang mga magulang, dapat meron tayong paninindigan, hindi yung pabago-bago. Kaya mahirap yung lalaki na gano'n eh. Diba, Pastor? Yung sala sa init, sala sa lamig, ang nagdesisyon, pabago-bago. Bilang ama ng tahanan, hindi masama makinig ng mga suggestion mula sa mga anak mo. Pero, pag tagli-tagli mo yan, pag dugdugdugin mo yung mga tawag dito, yung mga desisyon ng pamilya mo, at panghuli, dapat ikaw pa rin ang masusunod. Amen. Amen? Hallelujah. So sa parehong paraan dapat matukoy ng mga ama kung kaninong kinig ang maka-influensya sa kanilang pamilya. Ang iyong mga anak ay patuloy na sasabugin ng mga mensaheng
taliwas sa Biblia. O tulad natin ngayon, yung mga mananampalataya. May mga time na kung saan minsan, binabato, hallelujah, pag-uusig, yung pamilya natin, yung anak natin, yung asawa natin. Amen? Ang papel ng isang ama ay turuan ng kanyang pamilya ng katotohanan sa pamunuan sila sa paggawa ng pagpapasya ng parangalan ng Diyos. Amen? Kaya mapalad po tayo dahil tayo mga ama na nakakakilala sa Panginoon. Na kaya tayong proteksyonan, kaya tayong ipagtanggol, kaya manindigan. Hallelujah! Para sa katotohanan sa magitan ng salita ng Diyos. Pagtuturo sa iyong mga anak at magmahal at maglingkod sa Panginoon. Ngayon na unawaan mo ang papel ng isang ama sa kanyang pamilya. Narito ang ilang mga praktikal na paraan upang turuan ang iyong mga anak na mahalin at maglingkod sa Panginoon. Unang-una, dapat yung isang ama prayerful. Manalangin bago kumain. Nanalangin pa tayo. Amen. Alam ko na nanalangin tayo. Amen. Bago tayo kumain. Napakaraming factor po niyan. Alam mo sa totoo po, minsan sa bahay namin, si Diyos, nang pupunso. Minsan pag gutom na gutom niya, nakakalimutan na mag-pray. Kaya ang ginagawa ko, lagi ko siyang sinusundan pagdating sa kainan. Hallelujah. Kakalimutan niya minsan na pray. Sabi ko na, nag-pray ka na ba? Mag-pray siya. So, encourage natin sila manalangin. Huwag yung pagkainan, hindi ka naman nanalangin. No? Dapat magpalit tayo ng pupurihan sa Diyos. Magpasalamat tayo. Amen. Amen? Napalaking takto nila. Inaalala natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagpapala ng Diyos. Hindi tayo kinakatop. Kaya dapat natin pagpasalamat sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Ang pagdarasal bago kumain, nagpapaalala sa iyong mga anak na ibinibigyan ng Diyos para sa lahat ng kailangan natin. 1 Thessalonians chapter 5, 17-18. Ito po ba? Amen. Palagi kang manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. So, bilang mga mananampalataya, hallelujah, bilang mga ama ng tahanan, hallelujah, dapat tayo po ay nagpilitin ng panalangin bago kumain. I-reunite natin ang ating pamilya. Pangalawa, magkaroon ng regular na debosyon ng pamilya. Amen? Ano po ba yung devotion? Basahin natin Joshua chapter 1 verse 8. Ang pag-aaral sa salita ng Diyos at ang kanyang pagtatalo ay magpapalakas sa ating banding bilang isang pamilya. Turuan ang inyong mga anak ng halaga ng pagbugol ng oras sa Diyos araw-araw. Devotion. Amen? Binabasa natin yung Biblia, tapos humingi tayo ng nag-meditate tayo, tinitingnan natin kung ano ba yung dito, yung context, hallelujah, ng salita ng Diyos na binabasa natin para ang Diyos ay magpahayag sa atin. Dapat ganito tayo, no? Nililid natin sila na devotion. Panalangin, devotion, pangatlo. Pagmimemorya ng banal na kasulatan ng sama-sama at buong pamilya. Memory scripture together. Amen? Kaya ito, hindi na natin ito nasusunod ngayon sa panahon natin ngayon. Amen? Nawawala na tayo ng time dito yung devotion, hallelujah, mga memory verses. Ang pagkabisado sa mga talunton o versikulo sa Biblia ay nagtuturo sa mga anak na isulat ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Yun eh. Amen? Yung pag-memorize ng verses. Nilalagay natin sa puso ng ating mga anak. Isinusulat ito. Amen? Kaya malaking tulong po ito yung pag-memory verse. Huwag po natin itong kalimutan bilang mga ama na sa limutan ng makalangin, makalupang mga magulang o ama. Maaari silang lumingon sa mga talatang ito para sa ginhawa, kapayapaan at mga paalala ng karakter o katangian ng Diyos habang lumalaki sila. Amen?
Kaya napakalaga po ng nag-memory verse tayo. Nagpapasa tayo ng Biblia. Sabi nga sa Joel chapter 1 verse 8, gulay-gulayan ang salita ng Diyos gabi at araw. Amen? Kasi tinatatak natin sa ating mga anak, sa kanilang puso, hallelujah, yung salita ng Diyos, habang lumalaki sila, ito yung magiging guide nila. Amen? Hallelujah! Kasi maraming kabataan sa panahon natin ngayon, born again tayo ngayon, na yung mga anak tayo, minsan nakakasama sa school. Hindi yan mga mananampalataya. Amen? At kapag kulang sa pag-memory verse ng isang kabataan, minsan natutugso. Kaya pag meron kang memory verse, yan po ang purpose ng salita ng Panginoon kung bakit natin minimemoryan kasi nga panlaban niya kay Satan. Amen? Hallelujah. Pag wala kang memory verse, babagsak at babagsak ka talaga. Kasi yan pagkain spiritual yan. Diba? Mateo 4:4, sabi niya, hindi lamang sa tinapay na buko ay tao, hindi sa bawat salita ng mumutawi sa nabigyan Diyos. Pag-isabi ng Diyos, diba? Kasi memory verse, alam niya. Bible sa Bible. Yan, napaka-importante po ito. Kasi tinatatak natin sa kanilang puso. Hallelujah. Yung salita ng Diyos. Kaapat, share what God is teaching you. Bahagi kung ano ang tinuturo sa iyo ng Diyos bilang magulang. Amen? Glory, hallelujah. At bilang magulang, bilang mga born-again Christian, bilang mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo, kaya lang ibahagi natin kung ano yung tinuturo sa Biblia sa ating mga anak. Amen? Hallelujah. Pinapanood, ino-obserbahan ka ng iyong asawa at mga anak kung gumagana o nagbubunga ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ibahagi kung anong itinuturo sa iyo ng Diyos at pagkatapos ay hayaan silang makita mong isagawa ito. Ibig sabihin, tayo bilang mga ama ng tahanan, tayo pala yung modelo ng pamilya natin. Tayo kasi yung leader, tayo yung tinitingnan yung exampleship natin, tinitingnan niya ng mga anak natin. Amen? Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo. Amen? Maaari silang lumingon sa mga talatang ito para sa ginhawa kapayapaan, mga paalala ng karakter ng Diyos habang lumalaki sila. Glory to God. Natin na pala matapos. So, pinapanood, inoobserbahan ka ng iyong asawa at mga anak o sa pamilya. Kung gumagana o nagbubunga ang iyong pananampalataya sa Diyos, ibahagi kung anong tinuturo sa iyo ng Diyos at pagkatapos ay yan sila makita mong isagawa ito. So, tinitingnan pala tayo ng mga anak natin. No? Kaya pag nakita yung pagkakamali sa atin, bakit ganun si Daddy? Bakit ganun si Papa? May nagiging ilaw tayo sa kanila. Amen? Sabi nga sa na-advertise natin, anong ginagawa ng matanda at sa paningin ng magkasibana, tama. Amen? So yung good exampleship natin. Ibahagi kung ano ang tinuro ng Diyos sa atin, ibahagi natin sa ating pamilya. At pasalamat po tayo dahil si Pastor, ang kanyang pamilya, yung mga matutunong bata. Amen? Hallelujah. Glory to God. Malalaman nila ito, ang kanyang tunay gumagana kapag nasaksihan nilang yung mga salita na naglilinya sa iyong mga gawa o kilos o pamumuhay. Yun eh. Amen? Malalaman nila yan kasi nakikita yung bunga niyan. Kung makita lang unang-una sa salita, sa gawa mo, sa kilos mo. Ngayon bilang isang ama. Kalima, maglingkod bilang isang pamilya. Service sa family. Maaari kang maglingkod sa mga gawain kasangkot ang iyong mga anak, asawa at tumawag sa mga lokal ng proyekto ng paglilingkod upang turuan ang iyong mga anak, asawa kung paano maging buhay na patunay ng isang mapagmahal na Diyos sa isang mundo ng nagmamatyag na mundo. Nung naman po ba yung sinabi ko? Amen? Hallelujah. Dapat involved natin. Kung bakit involved tayo sa gawain, involved tayo sa gawain ng Diyos, dapat yung pamilya natin involved din sa gawain ng Diyos. Amen? Hallelujah. Para mag-insan tayong tunay na pagtotoo. Hallelujah.
Tumutulong din ito sa kanila, sa pamilya na napangalagaan ng mga katangian ng pagpapakumbaba at pagiging hindi makasarili. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin maging living testimony. Yung maging buhay yung ating patotoo. Hindi yung puro salita lang. Amen? Kasi madaling salita, pero mahirap sa gawa. So, kailangan ipakita natin yung sa gawa. Kasi yun ang hinahanap ng ating pamilya, yun ang hinahanap at tinitingnan tayo ng mga tao. Kaanim, have intentional conversation. Mga sinasadyang pag-uusap. Amen? Tayo bilang mga magulang. At isa ba tinatanong natin yung mga anak natin ng ano bang problema mo? So dapat yung mga magulang may ganito. Mayroong pag-uusap. Amen? Ang pagkaliusit aside ng oras, lingguhan upang magkaroon ng mapag-uusap, yung banding. Sa panahon, hallelujah, sa pananampalataya bilang isang pamilya, nagtatayo ng isang malakas na pundasyon para sa susunod na henerasyon. So kailangan pala dito yun. Amen? Yung pag-usapin natin yung mga anak natin, hallelujah, kasi pinapa-stable natin yung kanilang buhay. May mga panahon din kasi na kailangan, may mga panahon kasi na, may mga kabataan na kung saan, nahihiyang lumapit sa magulang. Ma, daddy, tatay, may problema ako. May mga ganyang kabataan. So bilang mga magulang, gamitin natin yung common sense. Kapag nakita natin yung anak natin na parang unusual itong batang ito, so nakita natin sila. Nakakapagpproblema. Amen? Nakakatulong po yun sa kanila. Amen? Hallelujah. Sadyain magkaroon ng usaping pananampalataya sa iyong mga anak, pamilya, bawat linggo. Ibig sabihin, mayroong kayong banding every week. Hallelujah. Nagbibigay ito sa iyo ng bintana o daan sa kanilang mga puso at isang pulso tibok sa kanilang palusugan sa kaisipan. So, yung panalo, kailangan pala yung banding. Hallelujah. Para malaman natin kung ano yung development ng ating mga anak, ng ating pamilya. Pagtatapos, sa ating text, Joshua 24:14-15, si Joshua ay isang simbolo ng pagiging isang mga Diyos na Ama. Bilang isang Ama at lingkod ng Diyos sa kanyang pamilya sa bayang Israel, ay ginampanan niya ang pagiging isang mabuti at mahusay na pinuno na pinili ng Diyos. Nagsilbing guro ng bayang Israel sa lahat ng habilin ng Diyos sa kanya. Si Joshua, tinuruan niya sila na sundin ang bawat kalooban ng Diyos. Pinakita niya sa harap ng mga Israelita ang pagiging isang disiplinadong pinuno na pinili ng Diyos. At hinikayat niya sila na malakas. Hallelujah. Na maging malakas sa pagkikipaglaban sa tulong ni Yahweh. Diyos, siya ay palaging nagkaroon ng oras para sa Diyos at sa bayang Israel. At higit sa lahat, siya ay naging isang tunay na modelo o bilang isang lingkod ng Diyos. At bilang isang ama ng kanyang sambayanan. Ito ang sabi niya sa Joshua 24:15 sa ating teksto. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kaya kami maglilingkod. Tarapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Yan lang po ang ating mensahe para sa ating Father's Day. At nawa, hallelujah, ay naging kapulutan ito ng aral. Lalo na sa ating mga ama ng tahanan. Kapag pinagdiriwang natin ngayon, itong buwan na ito ang Father's Day. Hallelujah. Nawa ang buhay ni Josue ay naging isang halimbawa para sa atin bilang mga ama. Hallelujah. Ng sanlibutan o ng mundo. Ang Diyos, ang Panginoon Kristo ay ginamit tayo bilang mga halimbawa. Hallelujah. Dito sa sanlibutan. Para magbigay, magdaan ng panahon, oras sa ating
pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. Amen? Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Malay po tayo. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Pagisin po natin ito na tao sa ating puso. Taas po natin ang ating tinig sa Panginoon. Hallelujah. We will serve the Lord. Even when giants fall, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons. We shall serve the Lord. We will serve the Bawat Lord. tayo, ito natin ang magbibigay ito sa Panginoon. At habang mahabit tayo, pag-ilay-ilayan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang mensahe ng Diyos ngayong umaga? Para sa akin, para sa ating lahat. Hallelujah. Masahin natin, Panginoon, ano man ang mangyari, kung ang aking sampayan ay maglilingkod sa iyo. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. Ngayong umaga, nais ko pong magpasalamat. Tayo ay mga ama ng tahanan. Yan. At ang pangalan na ito ay ginamit ng Diyos, si Josue, bilang lingkod ng Panginoon. Pinakita ni Josue ang kanyang paninindigan bilang isang pinili ng Diyos. Sapagkat ayaw niyang masira. Hallelujah. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang dangal. Hallelujah. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao. Ginawa niya yung mga bagay na kung saan inabili ng Diyos bilang isang magulang, bilang isang ama ng tahanan. Nanindigan siya. Nabagamat napakaraming tao, malaking responsibilidad. Hallelujah. Hindi siya natakot na pangunahan ang bayang Israel. Hallelujah. Sumunod siya sa Panginoon. Bagamat hindi niya alam kung anong kailangan o mangyayari sa kanyang pamilya. Subalit ang sabi niya, sa ganang akin at sa aking sambayanan, kami maglilingkod sa inyo. Hallelujah. Ngayong umaga, nais mo maglingkod sa Panginoon. Tutuhanin mo na. Tinatawag ka ng Panginoon, mayroong calling ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Gagamitin ka niya sa makapangyarihang paraan. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Lord, habang ginaawit, ang we will serve the Lord. Kung ikaw yan, Lord, ikaw ka rin. Pwede nang lumapit sa Panginoon. Papanalangin ka namin. We will serve the Lord. Pagpuha ka namin. From the love of God, we are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are
Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, O Diyos, pati namin po, Panginoon Lord, O Diyos, ang mensahe nito para sa bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga magulang o ama ng tahanan. Salamat, Panginoon Lord, sa kalakasan na binigay nito, Panginoon, encouragement, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pong dalangin, Lord, Diyos, na patuloy mo kami ingatan, patuloy mo kami pagkabayan, at ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy kami gumanap, Panginoon, bilang mga ama ng tahanan ng Diyos ayon sa kalooban mo, Panginoon. God, protect us, Panginoon, by your authority and your power. Sapagkat hindi po namin kaya, Panginoon, ang pagharap sa mga malaking problema, Panginoon. Kaya pinapawaya namin sa iyo, Diyos, ang mga problemang ito. At turuan mo kami, Panginoon, Lord, na magampanan, Panginoon, ang aming pagiging Ama, Panginoon, both physical and spiritual, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo ngayong umaga, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, ng pag-asa sa amin bilang mga ama nawawalan, Panginoon, ng tiwala sa aming sarili, Panginoon. Salamat, Lord, O Diyos, sa mensahe ito na nagbigay, Panginoon ng Diyos, ng karunungan, Panginoon, challenge, Panginoon, sa aming buhay bilang mga mananampalataya at mga tao. At ngayong umaga, Panginoon, aking pong dinadalangin yung mga ama, Panginoon, ng tahanan na wala po rito. Hallelujah, namang pulot ang kanilang ginagawa na sa isang po sila ngayon, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang mensahe nito, Lord, ay maabot sila, Panginoon. Marinig nila, Panginoon, Lord, hallelujah. At magkaroon din po sila, Panginoon, ng bahagi, Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon. Upang maging sa tunay na lingkod ng Diyos at bilang maging sa tunay na ama ng tahanan. Maraming salamat po, Lord, pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. Diyos, ang pagpapala, Panginoon, Lord, aming pong inaangkin ng Diyos na umaga, Ama, at kanyang balang Espiritu, Lord, ng Diyos, sa aming buhay. Salamat po muli, Panginoon, Ama, ito po ang aming samot dalangin, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Request po ako ng upuan. Ayan. So, upuan tatlo. Ano yan? Father, Son, Holy Spirit. Father, Son, Holy Spirit. Pwede po, pwede po. Yung mga iba naman yun. Sa taas kami. Ang maganda ng atak ko lang. Marami dito yan, di ba? Yes, naman po. Sige po. Sige po. Ano yan? Kamay na kamay. Kaya tawag niyo sa akin po, kung kailan na may available magpapasok. Ayan. Talaga? Ayan. Okay. Ayan. So, okay. Hindi kasi pastor sa baba. Okay. So, ngayon, Father's Day celebration natin for today. So, usual natin na ginagawa is nag-message ang mga anak. Tatapalin. Tapos, bibigyan siya ng regalo. Tama po ba? Ngayon naman, Happy Father, una-una muna sa lahat, bigyan natin sila ng pagbati na Happy Father's Day po, Pastor Neil, Bipang-bipang sa Kuya RJ, and Pastor Joey. Ayan, so Happy Father's Day po sa ating tatlo, ama, narito. So, ngayon po, ngayong umaga, ay hingi po ako ng number from 1 to 10. Pipili po sila ng from 1 to 10. Bigyan niyo po ako ng isang numero. 10, 7, 6. Okay. So, nauna si Pastor Neil. So, unang-una. Anong number ni Pastor? Anong number ni Pastor? 10. 10,000? Talaga talaga. Sino nagsabi? Dito ka na. Okay. So, ang numero po na yun ay merong
kaakibat na tanong. Oo. So, kayo naman po ang tatanungin namin ngayong umaga. So, total araw niyo naman po, pagbigay niyo naman po. Pero po yan. So, mga pala, basta. Okay. So, next naman, number 10, sabi nga ni Pastor Neil is number 10 sa kanya. So, ang tanong po, ano